ang pagpapakita ng kaliwang kamay ng Pirate King na si Roger. Walang iba kung hindi si Scopper Gaban. Kung ano ang nakaraan niya, kung anong ginagawa niya sa loob ng Elbaf Kingdom at kung paano magsisimula ang laban sa gitna nilang dalawa ni Luffy. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng chapter 1138 ng One Piece. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Mountain Eater, na later on ay malalaman nyo kung bakit yun ang title ng chapter 1138. Sa pagsisimula ng kwento, may kita natin dito guys na ang POV ay nandito pa rin kila Luffy habang patuloy nilang hinahanap ang key na gagamitin nila para pakawalan si Loki. Pero ayon dito kay Zoro, kahit na maubos nilang buong araw, aabutin lang sila ng gabi pero hindi talaga nila mahanap ang susi dahil napakalaki nga guys ng castle na to. Isipin nyo na lang, para sa mga higante, napakalaking kastilyo na nito, paano pa kaya sa mga normal na tao? Nabanggit din dito guys ni Rodo na kahit ng mga guards, ang mga binugbog nitong si Gunko at nitong si Shamrock ay hindi din alam kung saan talaga nakatago ang susi. Kaya naman ang natatanging choice lang daw, ang natatanging mga individuals na mga higante sa loob ng Elbaf na may alam kung nasaan ang susing yon ay walang iba kung hindi ang mga Greybeards, ang pinakamatatandang mga higante tulad na lamang ni Elder Harul. Na dahilan kung bakit naisip nitong si Luffy na since alam daw pala ni Harul kung nasaan ang susi, bakit hindi na lang daw niya tanungin? Baka daw sabihin pa sa kanya ni Harul na sinagot nitong si Rodo na imposible, hindi mangyayari. Lalong-lalo pat alam na alam nitong si Harul na napakakulit nitong si Luffy at pakakawalan niya talaga si Loki. Isa yung heinous crime, isang napakalaking krimen para sa Elbaf Kingdom ang pakawalan si Loki. Bigla naman guys dito sumingit itong si Zoro habang sinasabi na actually hindi pa nga daw sila nakakapag-desisyon kung pakakawalan daw ba nila si Loki, na dahilan kung bakit pinagtawanan naman itong si Luffy si Zoro. Habang sinasabing masyado daw siyang seryoso, pero hindi naman nagtagal guys, nakakita ng isa pang chamber itong si Nami. At yun pala ay walang iba kung hindi ang red carpet, ang mismong trono ng hari na si King Harold. Hindi lang yun, nakakita din sila ng crest ng nobility na iniisip nila na baka yun ang marka na nagsisimbolo ng pamilya nitong sila Harold, nila Loki at ng royal family ng Elbaf Kingdom. Dito nga'y kinakabahan pa guys itong si Rodo dahil alam niya na isang krimen ang ginagawa nilang ito na pag-infiltrate sa castle. What more pa kaya ang i-infiltrate ang mismong trono ni King Harold? Pero since nandito na din siya, hindi na siya nag-alinlangan pa. At dito na nga silang lahat nagulat guys dahil nakita nila na ang tronong ito ay napakalaki, knowing na malaki pa nga maging sa iba pang mga higante itong si King Harold. However, there is a lot of debris, there is a lot of rubble guys. Napakaraming sira-sirang parte ng tronong ito at hindi lang yon, meron silang nakitang marka sa ibaba na hindi naman daw actually ang crest ng royal family. At meron din silang napansin na sa itaas nito nabutas ang kisame, nabutas ang bubong, na parang nasira ito. At ang mga rubbles daw na ito, ang mga debris ay recently lang nangyari, fresh pa, na para bang kanina lang or hindi pa gaano nagtatagal. Hindi ito nangyari nang patayin nitong si Loki si King Harold. Nangyari ito just now. At hindi lang yun guys, kung titingnan natin ang crest, hindi talaga ito crest. Ito ang nakikita natin ng mga pentagram, ang dark magic circle na ginagamit maging ng mga Gorosei kapag nagte-teleport sila. So meaning, ito siguro ang ginamit ni Gunko at nitong si Shamrock nang mag-teleport sila. Dahil nakita naman natin na gumamit din sila ng magic circle para makarating sa Elbaf Kingdom. Hindi lang yun, dahil nga nabutas ang bubong, most probably doon sila dumaan kaya nasira yun. Knowing na hindi nga ito ang ginagamit na crest or simbolo ng royal family nila King Harold, nila Loki, dahil nga sa napaka-nerdy din nitong si Rodo, alam niya agad at para bang familiar sa kanya ang simbolong ito. Ito daw ay ang mga dark magic circles na nakita niya sa iilang mga aklat na ginagamit daw ng ibang mga countries para magsamon, para mag-teleport ng mga demons papunta sa isang lugar. Pero nakakapagtaka ito guys, dahil bakit mismong sa trono pa ng hari nag-appear ang dark magic circle? Bakit hindi sa ibang parte ng castle? Now may nabasa ako sa inyo guys sa iilan sa mga comment section na nagsasabi na most likely hindi daw talaga masama si Loki. Ang masama talaga ay si King Harold at pinapakita lamang niya na mabuti siyang hari habang may ipinaplot siya na masamang bagay para sa kingdom. Na dahilan kung bakit napilitan si Loki na patayin si King Harold, ang kanyang sariling tatay, habang tinatanggap at kinukuha ang lahat ng hatred ng buong Elbaf citizens
para lamang hindi na madungisan ang pangalan ng kanyang tatay. Honestly, naisip ko na rin yun guys, pero since ayaw kong gumawa ng mga theories, hindi ko na muna siya binanggit. But there you go, meron na kayong konting insights sa posibleng nangyari. Ito namang si Luffy guys, habang tinitingnan at pinagmamasdan ang magic circles, naisip niya na parang nakita niya na ito before pero hindi niya matandaan kung saan. Surely, ang sinasabi at ang tinutukoy dito ni Luffy ay ang nakita niyang mga magic circles na ginamit ng mga Gorosei sa Egghead Island. Hindi lang yan naaalala, pero identical ito guys. Parehong pareho, walang pinagkaiba. Dito din hindi nagtagal, bigla silang may narinig na tumawag sa pangalan ni Luffy. Natakot silang lahat dahil unang-una, ang pinag-uusapan nga nila ay tungkol sa magic circles, sa mga demon at sa pagsamon ng kung anong klaseng creatures. Inakala nila na isang demon yon, na isang multo. Natakot silang lahat, lalong-lalo na itong si Rodo dahil nga hindi nila alam kung saan nanggagaling ang boses. Sa sobrang pagpapanik nitong si Rodo, habang hawak-hawak niya itong si Nami, si Zoro at si Luffy, tatakbo na sana siya patakas at palabas ng castle. Pero pinigilan siya nitong si Luffy. Nabuti na lamang sinunod nitong si Rodo dahil kung hindi, tatamaan sana siya ng isang axe. Hindi lang yon, nang dahil na rin sa takot at sa pagkagulat ni Rodo, nabitawan niya ang tatlong ito. Kaya naman napatilapon nitong si Nami. Buti na lamang at nasalo pa rin siya nitong si Zoro, habang ito namang si Luffy, may nakita siyang parabang gumagalaw na bagay at hindi siya nagkakamali. Ang taong yun na tumawag sa kanyang pangalan, ang taong yun na nagbato sa kanila ng napakalaking axe ay ang taong nakaupo sa trono ni King Harold. Now there you go, all theories has been confirmed in this chapter. Walang iba kung hindi si Scopper Gaban nga ang lalaking nakita natin sa previous chapter na hindi pa inare-reveal ang muka. However, in this panel, hindi pa siya kilala nitong sila Luffy. Hindi pa nila alam lahat kung sinong taong ito na nasa harapan nila. At pinapresent pa lamang siya sa panel na ito bilang isang human na resident ng Elbaf Kingdom, isang ex-pirate na mas kilala sa loob ng Elbaf Kingdom sa tawag na Yasan. Ayon din dito kay Rodo, hindi niya alam kung bakit nandito sa loob ng castle itong si Yasan. Pero binanggit nito na may naramdaman daw siyang strange and sudden surge of haki na nanggagaling sa lugar na ito. Kaya agad siyang pumunta. Hindi niya inabutan kung sinong mga taong yon na alam naman natin na walang iba kung hindi ang mga Holy Knights, itong si Gunko at si Shamrock. Hindi yun inabutan itong si Yasan, pero masaya pa rin daw siya dahil nakita naman daw niya itong sila Luffy. Ang pinakapumukaw daw sa interest nitong si Yasan is that ang balita na pinalo nitong si Luffy si Kaido at napakatagal na din daw niyang hindi nakakarating sa Land of Wano. If possible, gusto daw niyang makapunta doon muli. And then syempre, hindi pa naman siya kilala nitong sila Luffy, ipinakilala siya nitong si Rodo habang sinasabi na ito nga pala si Yasan. Tinatawag niya itong Sir Ya para ipakita ang kanyang paggalang dahil daw nakita at nakilala na rin naman nitong sila Luffy, si Ripley at si Colon. Ipinakilala niya na si Yasan bilang ang asawa ni Ripley at ang tatay ni Colon. Now alam na natin guys kung sino ang tinutukoy na asawa ni Ripley, but the question is, paano nga yung nag-workout? Pero dito din ay sinabi nitong si Luffy na ito daw palang si Yasan ang tatay ng Pipsqueak na bigla na lamang umatake sa kanya. Na imbes na ikagalit nitong si Yasan, natuwa pa to na oo, isang Pipsqueak nga daw ang kanyang anak. Dito din ay nabanggit nitong si Yasan na honestly gusto din sana niyang alagaan nitong si Colon. Pero since mas malakas at mas dominant daw ang giant blood sa katawan ni Colon, napakalaki niya. Kaya hindi siya kayang alagaan nitong si Gaban. Inireveal din dito nitong si Yasan na ito palang si Colon ay 20 years old na at ito namang si Ripley ay 80 years old. Na nangangahulugan lang guys na more than 20 years na palang nandito itong si Gaban or sabihin na lang natin na itong si Yasan sa loob ng Elbaf Kingdom. Kinonfirm din niya na mas bata pa pala siya dito kay Ripley. Pero makikita natin na sobrang tanda na ng itsura nitong si Gaban habang itong si Ripley batang-bata pa rin kahit 80 years old na siya. It was also the reason guys kung bakit tulad ng nabanggit na Ripley before, binanggit din ito ngayon itong si Yasan na hindi daw talaga mag-workout dahil tanging siya lamang tumatanda at hindi naman tumatanda itong si Ripley. Namangha naman itong si Nami habang pinakikinggan niya ang mga sinasabi nitong si Yasan dahil unang-una sa lahat, hindi pa nga sila makapaniwala na naging mag-asawa ang isang giant at isang tao. Hindi lang yun, nagkaroon pa nga sila ng isang anak. Na sinagot naman nitong si Yasan na love knows no bounds. Meaning, walang limitasyon daw ang pagmamahal. Hindi lang yun,
napakarami pa daw ng iba-ibang mga race all throughout the world na nagiging isang couple, na nagkakaroon ng anak, na nakakabuo ng pamilya. Napakarami pa ng mga detalyado at napaka-specific na mga bagay na binanggit nitong si Yasan to the point na maging itong si Zoro ay naintriga na sa kanya. Habang sinasabi na parang isang eksperto daw itong si Yasan, sino daw ba talaga siya? Na sinagot naman nitong si Yasan na siya ay ang missionary of love. Na para bang makikita natin dito guys, na parang kapareho siya ng ugali ni Sanji. Kaya naman itong si Luffy, naisip na sana daw pagtanda ni Sanji, kapareho niya itong si Yasan. Hindi lang yon, makikita natin dito guys na hindi nagtagal, tinanong na nitong si Luffy si Yasan kung alam daw ba nito kung nasaan ang susi. Ang key na kailangan gamitin para pakawalan si Loki. Na dahilan kung bakit nagulat at natakot itong si Rodo habang sinasabing hindi daw dapat casually sinasabi yun itong si Luffy. Dahil kung sakaling hindi papayag itong si Yasan, magkakaroon ng gulo sa gitna nilang dalawa. Na sinagot naman ni Luffy na sorry, hindi daw yung totoo. Hindi daw pala niya dapat yung sabihin. Pero it was far too late. Maging itong si Zoro medyo napipikon kay Luffy dahil medyo may pagkatanga nga ito. Subalit itong si Yasan guys, imbes na magalit, imbes na kontrahin itong sila Luffy, natuwa pa ito lalo at na-excite. Habang sinasabing mga troublemakers daw pala ang mga Straw Hat. Sinabi niya pa na I love it, na para bang na-excite siya, na para bang natitrill pa siya na may ganitong mga naghahanap ng gulo sa loob ng kingdom, na para bang naghahanap at nag-iintay talaga ng kalaban itong si Yasan. Kaya naman nagalit sa kanya itong si Nami habang sinasabing bakit daw ganito at napaka-weirdo ng ugali ng matandang to. Pero tinanong siya dito guys nitong si Yasan. Sinabi niya kay Luffy na knowing na hindi pa naman sigurado si Luffy kung anong klaseng tao, kung anong klaseng higante itong si Loki, anong gagawin niya kung talagang masama si Loki at maghasik na naman siya ng gulo. Sinagot ni Luffy na napakasimple, bubugbugin niya ng napakalala itong si Loki at itatali niya ulit ito sa Treasure Adam Tree. Pero ayon kay Yasan, hindi daw yun basta-basta magagawa ni Luffy dahil ang natatanging tao, ang natatanging individual lamang na nakapigil dito kay Loki ay walang iba kung hindi ang red-haired na si Shanks. Maliban kay Shanks, nagdaan ng napakaraming mga individuals, ang napakaraming mga higante at wala talagang nakapigil sa kanya. Si Shanks lang nakagawa nun. Na para bang gustong sabihin nitong si Gaban or nitong si Yasan na kung ka-level niya si Shanks, doon lamang siya maging confident na kaya niyang talunin nitong si Loki. In-explain din niya na hindi pa nga daw alam nitong si Luffy kung ano ang ability nitong si Loki. Ang ability daw ni Loki ay kayang mag-cause ng napakaraming casualties, napakaraming pagkamatay. Meaning isang destructive type ang ability or ang devil fruit na nakain nitong si Loki. Na hindi naman guys nakakapagtaka dahil alam naman natin na yun nga yung legendary devil fruit na ipinapasa all throughout the generations ng royal family ng Elbaf Kingdom. Pero hindi na nakikinig sa kanya itong si Luffy at itong si Zoro. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad habang sinasabing kesa sa makinig sa matandang to na paulit-ulit at pinapaikot-ikot na lang sinasabi, mas maganda pa daw na hanapin na lang talaga nilang susi. Maging itong si Zoro ay sinabi na masasayang lang daw ang oras nila kung makikinig sila kay Yasan. Habang itong si Nami naman pinagsasabihan ng dalawang ito na hindi naman daw masama na makinig muna sila sa mga warnings, sa mga details na babanggitin ng matanda. Kaya naman itong si Rodo, humingi ng tawad dito kay Yasan dahil napakabastos nga nitong sila Luffy. Pero itong si Yasan, hindi naman siya nagalit. Napangiti na lamang siya at natuwa dahil naalala at para bang nare-resemble ng sitwasyon na ito ang iilan sa mga sitwasyon ng kasama niya pa si Rayleigh at itong si Roger na kung saan kahit na anong warning, kahit na anong sabihin pa na pagbabanta nitong si Rayleigh at nitong si Gaban kay Roger, ayaw din niyang makinig. At sinasabihin lamang sila ni Roger na kung natatakot sila, si Roger na lamang pupunta. Napakarami pa nang naaalala nitong si Gaban tungkol kay Roger tulad na lamang ng mga diskusyon at pagtatalo nila na dahilan kung bakit imbes na kontrahin niya pa si Luffy, para bang sinang-ayunan niya lamang ito. Kaya dito ay nakapagdesisyon na itong si Gaban or itong si Yasan na ituro kung nasaan ang susi. Sinabi niya dito kay Rodo na itulak daw nila ang higanting trono dahil mayroong sikretong chamber na nasa kabila nito. But switching of scenes guys, makikita natin na makakarating naman tayo sa rest ng Straw Hat crew na naiwan pa sa banquet, maliban dito kay Zoro, kay Luffy at dito kay Nami. Ayon sa higanteng ito na nagkwekwento kay Usopp, hindi lang daw si Rayleigh ang tanging kasama nitong si Roger sa kanyang mga paglalakbay. There is another individual na kasing lakas daw nitong si Rayleigh. On par kay Rayleigh guys, it is confirmed here, pareho silang malakas. Isang monstrous fighter na talagang napaka nakakatakot dahil there was once a time daw na pumunta itong si Roger sa Elbaf Kingdom para magpagamot. However, sa ospital na pupuntahan nila, pinapalibutan nyo ng napakarami.
hundreds of pirates na inaantay para hulihin at kunin itong si Roger para sa kanyang bounty. However, since hindi nga pwedeng makipaglaban si Roger, ang taong yon ang nakipaglaban para sa kanya. At hindi lang yun guys, ang gamit lang daw niya ay 2 malaking palakol, 2 malaking axe, at ang lahat ng daan-daan na mga piratang yun na nag-aantay sa kanila ay lahat pinabagsak niya. And that's not the craziest part guys, dahil maliban sa nag-iisa lamang siya laban sa daan-daang mga pirata, wala daw natirang nakatayong puno sa pinaglabanan na yon. Sa forest na yon, ang lahat ng puno ay naputol na para bang kinalbo, walang makikita na kahit na anong nakatayo na individual, nakatayong living being o nakatayong bagay. Kinalbo niya ang buong lugar na yon, na dahilan kung bakit tinatawag ang taong yon sa loob ng Elbaf na Mountain Eater. Ngayon makakabalik naman tayo dito kila Luffy na kung saan nakapasok na nga sila sa Hidden Chamber sa likod ng trono nitong si King Harold. Dito ay nagtataka pa itong si Rodo kung bakit alam daw nitong si Yasan kung nasaan ang susi na hinahanap nila. Sinagot naman itong si Yasan na mahilig daw siyang mag-explore, at sa pag-explore niya ngayon, nadiskubre niya ang lugar na ito. Hindi lang yun, gulat na gulat din itong si Luffy, lalo na itong si Nami, nang makita nila na napakaraming mga treasure chest. Itong si Luffy, natuwa dahil nakita ang susi na hinahanap nila, habang itong si Nami natuwa dahil napakaraming treasure chest. Pero ang problema, chest na lang talaga ito, wala na itong mga laman. Nagalit pa nga siya kay Yasan, pero in-explain naman ni Yasan na wala siyang magagawa. It is an abandoned castle na daw, so hindi malabo na marami ng mga magnanakaw na pumasok para kunin ang mga treasures na to. However, at the very same time guys, kahit na napakarami daw ng ninakaw ng mga magnanakaw ng mga treasures, there is this one object na hindi nila pinagtangkaan na nakawin. At yun ay ang susi na hinahanap nga nitong sila Luffy. Ang susi na magpapakawala kay Loki. Dito din ay sinabi nitong si Yasan na although oo nakita at natagpuan na nitong sila Luffy ang susi na magpapakawala dito kay Loki, still there is this one last condition. Hindi makukuha nila Luffy ang susi, not unless matalo at makumbinse nila itong si Yasan na pwede at worthy sila na pakawalan si Loki. At dito na din guys na reveal na ang taong ito na si Yasan ay walang iba kung hindi ang left hand man ng King of Pirates na si Roger. Walang iba kung hindi si Scopper Gaban. However, kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa mangyayaring laban sa gitna ni Gaban at nitong si Luffy, and most probably makikisali din dito si Zoro. Be sure na nakasubscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na chapter guys. Para ma-notify kayo agad pag release natin ang video na yon. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat guys. I hope you guys visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next one.